Assalamualaikum, magandang umaga sa inyo mga bata. Ako si Teacher Nadira. Kamusta naman kayo ngayon? Ito lang naririnig ko? Sana mga boses sa likod. Again, kamusta kayo mga bata? Okay lang po. So, mabuti naman kung gano'n. So, ngayon ay, bago ko simulan ang ating leksyon, ay maaari bang tumayo kayo at tayo ay magdasal? Sino ang gustong mag-lead sa pagdasal? Prayer. Sino? Pastor Scott. Kung may liban or absent ba sa inyo? Ay absent ba? Sino? Ngayon, bago kayo maupo ay tignan nyo ang inyong paligid kung may basura ba sa tabi nyo at nakikayos ang inyong upuan. At wala ay maaari na kayo maupo. Panuntulan sa silid-aralan. Maaari niyo bang basahin na sabay-sabay? Maraming salamat. So, naintindihan niyo ba ang binasa niyo? Oo. So, ano ang gagawin kapag kayo ay sasagot? Tama. Ngayon naman ay
ano ang mga kabutihan na may dulot ng pag-aalaga ng hayop. So, bago tayo magsimula ay may inihanda akong aktibidad. So, tatanungin ko kayo, sino sa inyo ang may alagang hayop sa bahay? Ano ikaw? Manok, sa ikaw? Manok? Ikaw? Aso? Meron pa ba? Tama, ang mga sinabi nyo ay isang halimbawa ng mga hayop na inaalagaan. Ngayon, may papakita ko sa inyo larawan. Gusto kong tingnan ninyo ito at tumanong ang pagkakas. Anong nakalaan mo sa larawan? So, may ganito ba mga alaga sa bahay nyo? So, paano nyo ito inaalagaan? Napakain? At? Tama. So, dapat kapag inaalagaan, kapag may alaga tayo, ay dapat inaalagaan natin. Tama. Okay. So, ngayon, narito ang layunin ng ating aralin. So, pwede basahin na sabay-sabay? Again, sabay-sabay. Stop. Sabay-sabay. So, sa tingin nyo, bakit mabuti ang pag-aalaga ng hayop? Ano sa tingin nyo, bakit tayo nag-aalaga ng hayop sa bahay? May idea ba kayo? So, ang mabuting may dudulot ng pag-aalaga sa bahay ay maaari itong mapagpunan ng pupunan or pwede natin itong ibenta or tsaka pwede natin ito makain. So, ang pag-aalaga ng hayop sa bahay ay maraming kainidulot na kabutihan. Ito ay naituturi na isang magandang pasayo sa bahay. Ang pag-aalaga ng aso sa bahay ay nakakatanggal ng stress at sa pag-aaral, ayon sa pag-aaral, ito rin ay nakakapambaba ng dugo. So, ang pag-aalaga sa mga hayop, yung mga sinasabi nyo, kung aalaga nyo, yung pusa, yung manok, yung aso, ay pwedeng makatulong yun para mawala yung stress natin. Di ba kapag galit tayo, napagdadala tayo sa mga hayop na alaga natin, is hindi mawawala yung galit natin. So, una sa mga pwedeng alagaan na hayop ay ang aso. Ito ay tinatawag na pinakamataling na kaibigan ng tao. So, bakit tinatawag na pinakamataling na kaibigan ng tao ang aso? Dahil ang aso ay loyal sila sa kanilang owner o yung mga nagmamayari sa kanila. So, magandang mag-alaga ng isang aso dahil ito, ang mga aso ay maaaring magbigay ng kabutihan sa atin tulad ng pagbabantay ng bahay. Kapag, di ba, yung bahay natin, iniiwan natin. Sino yung may aso na alaga? So, di ba, pag iniiwan mo yung aso sa bahay natin is sila yung bantay sa bahay. So, magandang nainulog ng aso is sila yung nagbabantay sa bahay kapag tulad na lang kapag may papasok na magnanakaw sa bahay, is tatapon sila, so malalaman mo kung may magnanakaw ba. Ngunit, ang aso ay madali silang matakot. Kapag matakot sila ay nangangagat sila. Alam niyo ba yan? So, dapat kapag may alaga kayong aso ay mag-ingat kayo. So, ang ikalawang pwedeng alagaan naman is ang pusa. Ang pusa ay isa rin hayop na mahinang alagaan dahil bukod sa ito ay tagapunin taga, mabait din itong kalago ng mga bata. So, yung mga may alagang pusa dito, anong mga ginagawa ng mga alaga nito? Ano pa? Kapot, kaya dyan! Pwede kaya
sa pagbubuan. Pero nalaliman niya nag-uusta. Ipaglaro, ano ba? Wala na? So, ang pusa ay pwedeng maging kalaro natin. At saka, yung pusa din ay sila din yung nagtatapos sa mga daga na pumupunta sa ating bahay. So, pangatlo naman ay ang ibon. Ang ibon bilang alagang hayop sa bahay ay madaling mabubuhay. Marami rin ang nagpagsalita. So, ang mga ibon ay may iba't ibang klase ang ibon. Sino may alaga na ibon dito? Stand up. Sige na. Ito na yung lagay yung ay. Meron ba? Sino ba yung mga ilagang mga hayop? Isa yan sa mga halimbawa na ibon na halaga. So, isa din sa alam naman natin yung parot, di ba? So, yun ay isa din sa alam, halimbawa ng pag-alagang ibon kasi na yung parot ay madaling turuan at saka nagsasalita din ito. So, yung mga ginagawa nila is na naiinganyo or na-enjoy natin yung mga ginagawa ng mga ibon. So, pang-apat naman yung pwedeng alagaan na hayop ay ang kuneho. Sino nakakita ng kuneho? Ano sa tingin nyo ginagawa ng mga kuneho? Yung mga kuneho ay isa rin. Magandang pwedeng alagaan ng hayop dahil sila ay mga eco-friendly animal. Ito din ay mabait at nagbibigay ng masustansyang karne. So, alam nyo ba yung kuneho o yung rabbit ay nakakain yung karne nila? So, yung kuneho, kapag mag-alaga kayo ng kuneho is pwede nyo siyang ibenta at saka pwede din gawin yung ulam yung karne niya. So, alam nyo din ba na ang yung dumi ng kuneho, yung kain na pwede yung gamitin na fertilizer sa mga garden natin o yung mga pinanin natin. Yung dumi ng kuneho na pwede siyang gamitin sa fertilizer. Ano ba yung pwedeng gamitin? Saan pwedeng gamitin yung dumi ng kuneho? Ha? Tama. Yung dumi ng kuneho ay pwedeng gamitin sa pagkaganin. So, dito naman tayo sa paglima ang manok. So, isa din sa pwedeng alagaan na hayop ay ang manok. Ang manok ay isa rin sa mainam na alagaan dahil ito ay nagbibigay karagdagang kita sa mag-anak tulad ng karne at itlog dito. So, yung manok, sino may mga alagang manok dito? So, karamihan sa inyo ay may alagang manok. So, di ba yung alagang, yung mga manok is madali silang dumami. Then, kapag dumadami sila is pwede natin silang ibenta or pwede gamitin pang ulam. Tapos yung itlog nila is pwede din ibenta. So, manok is isa din yan sa mga halagang-alagaan na hayop kasi nakakatulong yan sa ating kabuhayan. Naintindihan ba? Yung mga pwede mapagkakitaan ng mga hayop? Yung aso is pwede siya matulungan ka like tulad ng pagbabantay, yung mga kuneho, yung ibon, yung manok, eh pwede yan ibenta din. So, naintindihan ba ang ating aralin ngayon? So, kung gano'n, ay may tanong ako, ano sa tingin niyo ang mabuting maidudulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan? Anong mabuting maidudulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan?
pagbebenta ng mga hayop o yung karne ng inaalagaan natin ay pwedeng makatulong. Yun ang isang halimbawa ng magandang may dudulot ng pag-aalaga ng hayop. So, tatanungin ko kayo, kung kayo ay papapiliin, ano sa tingin nyo ang gusto nyo alagaan na hayop at bakit? So, sa bakit? Pwede din, ikaw. Ano pa yan? Ano? Ka. Pag ginawa ko ka na sa lima, madiyo ka sa kaya kaya lagay tulad ng mga manok, mga ibon, mga baka, alaga. Naintindihan ba? So, sino ang pwedeng makapagbigay ng idea or ano yung mga natutunan nyo dito sa ating aralin na ito? Ano? Kayo? Tama. So, ang ating tinalakay ngayon ay ang mga mahalagang ay dudulot ng pag-aalaga ng hayop. So, naintindihan niyo ba ang ating aralin ngayon? Ano? Naintindihan ba? Oo. Naintindihan ba? Oo. Kung gayon ay may bibigay ako pagsusulit or quiz sa inyo na inyong kasagutan. So, ang gagawin niyo ay iguhit ang hugis ng puso kung ito ay nagsasaad ng kabutihan na dulot ng pag-aalaga ng hayop sa inyong tahanan at hugis bilog naman kung hindi. Naintindihan ba? So, ilalagay niya dito sa patlang na to yung hugis na puso kung mabuti ba yung naidudulot ng pag-aalaga ng hayop at kung hindi naman ay bilog ang ilalagay. So, tapos na ba? So, ngayon naman ay kunin niyo ang mga papel ninyo at isulat niyo ang inyong takdang aralin. So, ang gagawin ninyo dito ay iguhit ang paborito mong hayop na inaalagaan sa bahay at bigyang linaw ang sumusunod na mga tanong. Una ay ano mga pangalan ng alaga mong hayop? Pangalawa ay gaano karami ang inaalagaan mo dito sa bahay? Pangatlo ay ano